This is the sweetest J'adore that I've smelled so far, and this is the J'adore L'Or. Hi guys, today i-review ko sa inyo, i-share ko yung experience ko nung winner test ko itong J'adore na L'Or. Etong bottle ko ng J'adore L'Or, eto yung 2023 na lumabas. Parang kung hindi ako nagkakamali kasi nung binabasa ko yung mga reviews, may parang lumabas na yata nito before. Correct me guys if I'm wrong, mag-comment kayo below. And also, i-compare ko siya dito sa Doe kasi sila yung magkasunod, okay? So unahin ko muna itong Doe. Doe means water yata kung hindi ako nagkakamali. So this is the alcohol-free version and lumabas to nung last year lang, 2022. And I've made a separate review of this. This is almost watery na white kapag in-spray mo siya. Almost parang lotion siya actually pag in-spray mo sa skin. I love this kasi since alcohol-free siya, ako lang naman to guys ha, pwede siya sa hair and pwede rin siya sa bata. As long as hindi siya allergic sa amoy nito, no? So safe na safe itong ihalo sa lotion para mabango ka. Clean and green siya na parang lotion, sabi ko nga, no? Sabi nga ng iba, amoy Dove siya, and nakikita ko rin yon. And hindi ako sure kung na-mention ko to nung nireview ko tong Doe. Naaamoy ko sa kanya, meron siyang parang slight na pagka-pineapple. Bukod pa sa may pagka-green siya, no? Meron siyang parang slight na pineapple. Lalong-lalo na nung in-spray ko siya ulit sa skin ko, dun sa pinaka-dry down. So dito naman tayo sa 2023 release na J'adore L'Or Essence de Parfum. Parang yung mga unang lumabas nito, hindi yata Essence. Parang ganon, hindi ako sure. But this one is the Essence de Parfum na version 2023 and parang 50 ml lang yata yung nilabas nila sa market. Correct me guys again if I'm wrong. So eto yung box niya guys. Actually, the more na nagkakaroon ako ng mga ganitong klase ng box sa pabango, the more na hindi ko siya gusto yung ganyan. Kasi may tendency kang hawakan yung top and mahulog yung pabango. So, minsan makakalimutan mong ganun yung design niya. So, I also love this. I think, kung gusto mo si Doe, magugustuhan mo din to. Pero mas matamis to eh. Etong L'Or, sweet siya pero floral, fruity sweet sa initial na spray. Hindi siya pambata na sweet pero pwede din sa bata. Lalo ngayon sa bottle, inaamoy ko. Yung mga hindi masyadong mahilig sa matatamis na pabango, you might find this parang too fruity, parang too sweet. The nose behind this is Francis Kurkdjian and alam nyo naman na magaling siya maglaro ng mga sweet na perfumes. Ang innocent ng sweetness niya and may pagkaamoy baby almost actually. After mga 2 minutes, lalabas yung pagka-powdery pero sweet baby powder. Now, dahil sweet fruity floral siya, baka isipin ninyo hindi siya pwede sa lalaki. Pwede naman. Kung sanay kayo sa ganitong scent, many would say na feminine siya. Kasi nga, ang tamis niya, fruity, floral, pero pwede siyang i-try ng guys and pwede siya sa bata actually pataas. Huwag nyo lang i-overspray sa bata kasi medyo malakas-lakas siya ng konti. So, after mga 5 minutes, may lalabas na parang amoy candy and mas lalakas pa siya. Some say yung matamis amoy banana. Some naman, they find it amoy honey. Some naman, they find it parang amoy hinog na mangga. Sa akin, amoy candy siya. Yung almost candy sweetness ng Dior Jasmine Desange sa dulo, medyo hawig sila, pero mas matamis pa rin to. May pagka-comforting din siya kahit na sabihin na nating matamis siya. Ang linis din niya kahit na, again, matamis siya. This can be worn every day kung afford syempre kasi malinis siya eh. Some people say kaamoy niya si Mugler na Alien and nakikita ko din yun pero this one is creamier, sweeter and parang mas full-bodied. Habang tumatagal, mas nagiging sexy na siya na may pagka-shampoo yung amoy niya na parang grape na soda na may pagka-lipsticky na naglalaro din siya na amoy Barbie doll. Ang daming nangyayari sa kanya, guys. Currently, baka magbago pa to. Ito na ata yung favorite ko sa lahat ng Dior na J'adore na flanker or variant. Although, syempre si Eau de Parfum tsaka si Eau de Toilette, ang dali kasing gamitin nun eh. As in, parang pwede siyang maging easy reach all year round bagay dito sa weather natin sa Philippines. Pero ito kasi, may pagka parang special siya because medyo mas sweeter, parang ganon. Or sabihin na natin siguro kasi bagay siya sa weather natin right now, kaya parang mas na-appreciate ko siya
siya ngayon. And tignan natin, baka pagka sa mainit na weather, may ibang notes naman na lumabas. Hopefully, ma-appreciate ko pa rin siya kahit na sa summertime weather natin dito sa Philippines. After mga 15 to 20 minutes, may lalabas na parang amoy bigas and slightly green na note, pero mahina lang yung green na note. Mas amoy yung parang amoy bigas, pero maganda pa din siya. Sobrang parang happy, playful yung amoy niya. Ito share ko lang guys hindi ko na sila napagtabi, pero scent memory lang. Sa dry down, parang sabihin na natin na nasa same vein sila. Medyo magkaamoy or nasa same vein sila ni Afnan 9pm na Purfam, and I think na-review ko na yon. Ilalagay ko yung link dito. Lalong-lalo na pagka mas tumagal pa siya sa skin mo, pag lumabas yung parang sweetness nung Afnan na 9pm na Purfam, medyo nahahawig sila. Hindi naman parehas na parehas, pero kung hindi maselan yung ilong mo, pwede guys, pwede. So ayan na guys yung review ko nitong J'adore na L'Or. Ano ba yan? Nakakalito, no? L'Or means gold yata, kung hindi ako nagkakamali, sabi ng husband ko. Hindi ko na ginugol. Meron na akong Google dito sa bahay. Ayan na guys, meron ba kayo nitong bottle na to? Or na-try nyo na ba siya sa store? Nagustuhan nyo ba? Kasi ang tamis niya guys eh. Comment nga kayo below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!